Ayan, si Apple the Up from Angeles City to Los Angeles. 11:42 tayo ngayon matatapos. Kasi P-News, Pilipinas News, 11:42. Sabi ng mga tao, bakit ikaw minsan 11:30, minsan 11:59? Ay, ganyan po talaga yan. Kung hanggang saan po tayo may stretch, payag po tayo yan. Eto, meron tayong request. Babasa tayo ng, so hindi ko ito tatagalog. Kasi ginagawa ko rito, pag may nakukuha ako mga materials, instant translation po tayo. Ito naman ay magandang press release. Basahin lang natin in English para malaman na marunong ako mag-English. Sayang naman ating inaral sa English. Ito, Hope in a Bottle press launch. Hope in a Bottle is an advocacy that aims to help children in the Philippines to have access to a better learning environment. Hope in a Bottle is a bottled drinking water that will be distributed in groceries, supermarkets, and other establishments. 100% of the profit will be used in building classrooms in public schools. Tomorrow po ito, March 20, 2012, Kenny Rogers, Katipunan, 12 noon to 3 p.m. ang press launch po nito. So pag tayo pabibili ng tubig sa mga groceries, bilhin po natin ang Hope in a Bottle dahil ito po ay maganda. No? Tomorrow, ang ating one of the heroes of Hope, Mr. Boy Abunda, my good friend and senior political advisor of Ladlad Party List, will be there tomorrow. So Hope in a Bottle, bumili po tayo ng Hope in a Bottle para makagawa po ng mas maraming classrooms para sa ating mahihirap na mga kababayang Pilipino. Tama po yan. Tama po yan. Para wag na po kayong magkamali, Hope in a Bottle. Ito naman po, segue to Song by Dulce, Saan Ako Nagkamali, sa ating OPM, Original Filipino Music, Super Sounds 1! Super Sound sa remote control sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Ba't luha ang iyong
ba? Ang bata pa ni Dulce dyan. Si Dulce po, alam nyo ba, nag-ano pa yan? Nag-audition pa yun sa Miss Saigon. Not naman as Miss Saigon. Maybe Mrs. Saigon, no? Siyempre, sabi sa kanya, your talent, sabi ni sino ba yun? Kita mo, nag-Alzheimer na ako. Sabi, your talent is too astounding, no? Astounding, no? So, si Dulce talaga, ang boses niya, parang pag kumakanta talagang niyuyug-yug ka, di ba? Yan, medyo behave pa siya dyan, no? Di ba? Talagang si Dulce, Dulce doesn't have a voice, no? Dulce, ang boses si Dulce ay hindi lang boses. Ito ay isang force of nature. Puwersa po ng kalikasan ang boses ni Dulce. Hindi ba? Yan din po, puwersa rin po ng kalikasan ang mga kwento ng matatanda sa atin, mga alamat, mga bugtong. Natutuwa ako sa kwento ng isang nakilala ko sa National Bookstore, no? Mama lang siya, no, na sabi niya, alam niyo, yung mga anak ko nakikinig sa inyo. Ay, talaga. Pagkatapos ka nung bugtong segment niyo noong January, yung dalawang anak po, nagbabatuan sila ng bugtong. Pinuhulaan nila yung mga sagot, no? Mabuti naman yan. Imagine ang mga jugels na nag-i-internet, naka-Facebook, nagtitext, nagbubugtong-bugtong dahil napakinggan nila sa radyo noon. Ang remote control na ngayon ay maraming salamat po. Nasa Action TV Channel 41, no? Ngayon naman po muna tayo sa ating nakaraan na nakikita natin sa ating mga kwentong bayan alamat sa ating next segment na Say ng mga Thunder! Mga bugtong, palaisipan, alamat, kasabihan ng nakatatanda. May K ba? Say ng mga Thunders. Sa Remoto Control, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Action TV. Ito po pa rin mga piling alamat sa atin na sa ibang bansa ni Rosario P. Nemsing. Binigay po sa atin ng Anvil Publishing ng limbag ng libro at mabibili po sa National Bookstore, The Total Bookstore. Maynila. Paano ba nagsimula ang pangalang Maynila? Alam ba ninyo kung bakit Maynila ang naging pangalan ng ating punong syudad? Ang pangalan daw nito ay hango sa nilad na tumutubo noon sa Ilog Pasig noong malinis pa ang Ilog Pasig. Ang mga Malayo naman, mga Malay, ang nagbigay ng tawag na nilad. Si Raha Sulaiman ang pinuno ng kaharian ng matandang Maynila. Nakatirik ang palasyo niya sa bahaging timog ng Ilog Pasig. May kutang kahoy ang paligid ng kanyang kaharian. Nagbabantay sa loob ang mga mandirigma. Sa labas na may nananahan ang mga ordinaryong mamamayan. Dumating ang mga Espanyol na pinamumunuan ni Martin de Goiti. Pinagbabayad niya ng buwis si Sulaiman at nagalit ito. Ako ang hari dito, bakit mo ko hihingan ng buwis? Sabi ni Raha Sulaiman. Nagkaroon ng labanan at nagwagi ang mga Espanyol. Itinatag ni Goiti noong Hunyo 24, 1521 ang nilad bilang punong lungsod. At tinawag niya itong Maynila, no? So, ibig sabihin, may tumutubong nilad sa Pasig, sa Maynilad, itong punong lungsod na ito, no? Tapos nga po, intramuros naman siya. Intra means within, muros means walls. So, ang walled city po ng Maynila, sa walled city po ng Maynila, iyan po ang lungsod ng Maynila noon. Kaya nung Amerikano, when they flew the American flag in 1899, parang nilang na-capture po ang buong Philippines kasi nalagay na po nila, naitanim na ang watawat ng Amerika noong 1899 sa walled city ng Manila. May news alert tayo, pero syempre, maliit ang letra. Kailangan lakihan para mabasa ni Professor Remoto ang grado ng mata ay 1,000 na po. Okay. Sir, pasuyo po. Oo naman, may choice ba naman ako? News alert! Isa patay sa pamamaril sa Tondo, Maynila. Tony Tamundong, ikwento mo!